Hi, welcome back to our channel, and for today's video ipapakita na naman natin yung panibagong video tungkol nga sa isang grandmaster na tumalo kay Garry Kasparov. So nung taong 2000, may isang tao na kinatatakutan sa buong chess world. Isang pangalan na halos walang gustong makalaban. Siya ay walang iba, si Garry Kasparov. Sa loob ng halos 15 years, siya ay naghari sa larangan ng chess. Mula pa noong 1985, sunod-sunod niyang dinomina ang pinakamagagaling na grandmaster sa buong mundo. Marami ang naniniwalang imposible siyang matalo. Mabilis siyang mag-isip, napaka-agresibo, at umaatake. At kapag nagkakamali siya, ay parang leon siyang susugod hanggang mabasag ang depensa mo. Pero noong 2000, may isang tahimik na Russian grandmaster na handang pabagsakin ang isang alamat. Siya ay walang iba, si Vladimir Kramnik. Hindi siya maingay, hindi siya palabida, pero isa siya sa pinakamatalinong chess player ng kanyang panahon. At ang mas nakakagulat, dating training partner pa niya si Garry Kasparov. Ibig sabihin, kilala niya mismo kung paano mag-isip ang world champion. Alam niya ang ugali nito sa board. Alam niya ang paboritong openings nito. At alam niya kung paano ito pigilan. Noong October 2000, nagharap ang dalawa sa London para sa Classical World Chess Championship 2000. Ito ay magkakaroon ng 16 games ang nakatakdang laruin. At halos lahat ng tao, sigurado si Garry Kasparov raw ang mananalo. Mas mataas ang rating niya kumpara kay Vladimir Kramnik. Kaya mas dominated siya kumpara kay Vladimir. Pero may lihim na sandata si Vladimir Kramnik. Isang opening na halos hindi ginagamit noon. Tinatawag itong Berlin Defense. At dito nagsimulang magbago ang kasaysayan ng chess. Sa tuwing ginagamit ni Kasparov ang kanyang paboritong opening na Ruy Lopez, biglang ilalabas ni Kramnik ang kanyang Berlin Defense. Simple lang itong tingnan, pero napakahirap basagin, parang pader. At habang tumatagal ang laban, unting-unting nawawala ang kumpiyansa ni Garry Kasparov. Hindi siya makahanap ng paraan kung paano ito umatake. Hindi niya mabuksan ang depensa ni Kramnik. At bawat draw, parang dagdag pressure sa kanyang isip. Sa game 2, mas lalo pang nagulat ang mundo. Natalo si Kasparov. At ayon sa isang analyst, gumamit si Kramnik ng bagong ideya laban sa paboritong defense ni Kasparov na Grand Field Defense. Pagkatapos noon, hindi na muling ginamit ni Kasparov ang opening na yon sa buong match. Habang tumatagal ang championship, mas lalong nagiging desperado si Garry Kasparov. Pero si Kramnik nanatiling kalmado lang. Parang computer, walang emosyon, walang takot. At dito nakita ng mundo na minsan ang tahimik na tao ay may dalang panganib. Sa buong championship, hindi nakapanalo kahit isang laro si Garry Kasparov. Oo, pinakamalakas sa chess ang champion sa mundo. Hindi man lang nakakuha ng isang panalo. 2 beses siyang natalo at ang natitirang games, lahat draw. Natapos ang laban sa score na 8.5 laban sa 6.5. At si Vladimir Kramnik ang naging bagong world chess champion. Natapos din ang mahigit 15 taon na paghahari ni Kasparov sa chess world. Ayon mismo kay Kasparov, hindi raw siya handa sa opening preparation ni Kramnik. Lalo na sa Berlin Defense. At matapos ang laban, biglang naging sikat ang opening na yon sa buong mundo. Maraming grandmasters ang nagsimulang gumamit nito. At hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinaka-solid defense ng professional chess. Marami ring nagsasabi na ito ang isa sa pinaka-upset ng kasaysayan ng chess. Dahil hindi lang basta nanalo si Kramnik, dinurog niya ang kumpiyansa ng pinakamalakas na chess player sa mundo. At sa mga matinding ginamit niya ito nang hindi natatalo kahit isang beses. Pero higit sa lahat, pinakanakita ng laban na ito na hindi sapat ang talento lang, hindi sapat ang pangalan, hindi sapat ang pagiging alamat. Kapag may taong handang maghanda ng tahimik, mag-aral ng mas mabuti at maghintay ng tamang oras, kahit ang hari ay maaaring pabagsakin. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ang laban ni Kasparov at Kramnik noong 2000 ay isa rin sa pinaka-importanting laban sa kasaysayan ng chess. Maraming salamat sa inyong panonood at abangan yung mga panibago pa naming videos. Bye!